Magandang hapon mga kababayan. Nandito na naman tayo sa ating utak teleserye episode for today. So, naalala niyo yung kahapon na kinontent natin, yung magnanakaw or shoplifter pala yun, no? Yung nagsabi na maraming naawa doon di ba? Maraming naawa doon. Yung pala buhay. Kaya nung unang tiningnan ko yon, kailangan makakita ako ng ng news outlet Hindi agad-agad ako nagdideklara na patay. Kasi sometimes, isa sa ako ganyan din, hindi ko naman sinasabing immune ako diyan. Minsan na rin ako naniwala sa ganyan. Kaya lang natuto na ako minsan na yung pagka may sinabing let's say ganito ang nangyari, no? Tapos hindi reliable yung source na kinunan. Sinabi lang ni ganito, sinabi lang ni ganyan. 'Di ba? Minsan nami-mislead tayo 'Di ba? So ito yung tunay na nangyari do sa di umano'y shoplifter. Sana ba yan? Ayan, ito yon. So panoorin natin to mga kababayan ko. Ano ba yung talagang totoong nangyari? Wait lang Viral online ang pananakal ng isang lalaki sa hinuli niyang magnanakaw sa Parañaque. Ang buong kwento alamin sa Frontline Report Dami nagalit do sa do sa nanghuli. na ito. Hinahabol ng rider at kanyang angkas ang nakaputing t-shirt na lalaking yan sa barangay San Dionisio sa Parañaque. Ang lalaki, isa raw shoplifter sa isang convenience store. 7-Eleven. Agad bumaba ang... Wait lang Baba ko nga yung quality kasi baka bumabagal dahil dun sa quality Sorry medyo Nakaitim na polo. Saka hinedlock ang lalaki. Rumesback pa nga ang isang rider na naka-helmet. Saka nakihawak sa braso ng lalaki. Sinubukang pumiglas ng kawatan. Pero panay ang headlock sa kanya. Hanggang sa nahimatay siya. Saka ginapos. Ang video na yan, viral sa social media. Samot-saring post ang nagsabing namatay sa headlock ang umano'y magnanakaw. Kaya naman, maraming netizens ang napareact. Lalo't sinasabing barangay Tano daw ang nang headlock. Pero nang puntahan ng... Diba? Dami nagalit dun sa post Kasi pag nanggaling sa hindi reliable ang source, tapos pinaniwalaan ng marami, sometimes nagiging totoo na yun sa iba Dahil maraming nagsasabi. 'Di ba? Pag marami nagsabi. Kaya nga lahat ng mga nagsasabi sa comment ko na patay na daw yan, hinihingan ko ng link, hindi naman nagre-reply. May link ba kayo ng news? News outlet na na nagsasabi na patay? 'Di ba? Kasi yung pagka-headlock, alam ko nagpa-pass out talaga 'yon. Hindi, pwede naman ikamatay pag sinakal ng lubusan, pero alam ko nagpa-pass out talaga 'yon. News 5 ang pinangyarihan, nalaman namin ang totoong kwento. Ayon sa Barangay San Dionisio, ang video ay kuha noon pang July 6, 2024. Last year pa. Na yan. Hindi totoong tanod ang nang-headlock. At bagamat totoong notorious na shoplifter ang nakaputing lalaki sa video, hindi daw totoong namatay siya. Dahil eto na nga, buhay na buhay siya at eksklusibo pang nakausap ng News 5. Ako po yung nagba-viral na video na sinakal. Lilinawin ko lang po, ako po ay buhay. Last year pa po yun Dahil sa maling impormasyon na kumakalat online, panawagan ng barangay sa nagpakalat ng lumang video. Nais din po sana namin na humingi ng public apology ang Parañaque ngayon. Ba't Parañaque ang maghihingi ng public apology? Yung nag-viral, medyo lutang din to si kuya Sa nire-upload niyang video tungkol sa magnanakaw na sinakal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Diba? Ako din, nangyari na rin sa akin yan. Hindi naman nakakahiya yan na madala ka sa isang balita. Pero ang ko dito, ang take ko kasi dito, ang nakakahiya dito, sometimes lumilitaw yung pagkahipokrito ng mga Pinoy. Yung grabe yung awa. Kahapon, ang gusto kong message na ipahatid kahapon, yes, paulit-ulit ko naman sinabi na mali yung nanakal Pero maling-mali na ipagtatanggol mo yung magnanakaw dahil na naawa ka.
Sometimes yun ang problem natin mga Pilipino eh. Yung maawa doon sa magnanakaw. Yung sinasabi nila ba, hindi naman nanlaban, hindi naman wala naman dalang armas, bakit niya ginanon? Hindi tama yun. Pero same type of Pilipino, nagkalkal ako ng ibang news, no? Ito naman, 2 snatcher nahuli sa Quezon City. 'Di ba? Magnanakaw din. Tayo mga kapuso, hindi lang po mga manggagawa ang balik trabaho ngayong alert level 1, kundi pati 3 years ago to ha. 2 arestado matapos manduko tumano ng cellphone habang nakikipagsiksikan sa bus sa Quezon City. At may unang balita si James Agustin. So nahuli yung 2, no? Pero kung babasahin yung comment ng mga Pinoy dito, diretso na tumba yan, paulit-ulit pala na kulong, dapat tapusin na yan, kawawa mga nabibiktima, walang peace of mind sa labas tayo. Please naman, bigyan nyo na ng permanenteng tulugan yan. 'Di ba? Hindi ko na iintindihan dahil ba namatay. Siguro pag namatay din itong mga ito, pagka nag-grant yung wish na namatay itong mga to, sisisihin na naman yung nakapatay. Hindi maintindihan ng Pilipino eh. 'Di ba? Kung saan lulugar, ang nakikita ko dito, talagang pure utak teleserye talaga. Pag yung nakita mo nakakaawa, 'di ba? Wala na yung prinsipyo natin burado na. Kailangan ang laging ipagtatanggol yung nakakaawa lagi. 'Di ba? Yung nakakaawa lagi, lumalabas na yung karapatan ng mga kriminal pagka kaya ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon eh. What if kung halimbawa sa inyo mangyari yan or nagtagumpay yung snatcher, 'di ba? Gugustuhin yung matumba din yung mga yan. Kasi alam natin kung gaano kahirap ang manakawan, lalo na yung mga bagay na pinaghirapan mo talaga, na alam mo sa sarili mo na nakuha mo yun nang hindi ka ng agrabyado ng tao. Mahirap talagang manakawan ng gano'n. Talagang papatay ka talaga nun na ikaw halos manigas ka sa paggawa ng maayos, tapos itong mga to kukuha lang. 'Di ba? Sa inyo mangyari yan, maniwala kayo sa akin. Yang kaplastikan nyo na kailangan importante pa rin may batas tayo. Mawawala sa inyo yan, maniwala kayo sa akin. 'Di ba? Kaya I don't believe na nanakawan kayo kasi may nagkikwento doon sa baba na kahapon. Ako nanakawan din ako ng pang-tuition. Pwede ka naman nanakaw ng pang-tuition, pero yung pang-tuition na ninakaw ay pinaghirapan mo ba o bigay lang sa'yo ng magulang mo? Pero kung ikaw ay yung pang-tuition mo na yun ay pinagtrabahuhan mo, nag-working student ka, nagna-night shift ka, para maipon yung pang-matrikula mo, tapos nanakawin ng gano'n. Baka kung may baril ka, baka mabaril mo yung magnanakaw nun eh. Di ba? Pero hindi ko sinasabing tama iyon. Yung ilagay sa kamay ang ilagay sa sariling kamay ang batas. Hindi naman talaga tama yon. However, gusto ko rin maunawaan nyo kung paano nagwo-work ang damdamin ng tao. 'Di ba? Yung pagiging teleserye natin, nasa real world kasi tayo eh. Pag ikaw ang napunta sa sitwasyon na ganyan, wala na yung mga rights ng kriminal, hindi mo na may isip yan. Ang isip mo na lang, makagante. Yun ang gusto kong maintindihan nyo sa paggawa ko na reaction video kahapon. Wala naman tayong pagtatalunan, mali talaga yung ginawa nun ng huli eh. However, hindi deserve nung magnanakaw na kaawaan nyo. In the first place, kaya siya na headlock, kaya siya nasakal, at kung namatay man siya nung sinakal siya na yun, kagagawan niya rin eh. Kung bakit nahantong doon yung buhay niya eh. Hindi mo pwedeng sisihin yung nanghuli. Ganyan tayo mga Pilipino eh. 'Di ba? Kailangan pag naagrabyado na, kahit sobrang demonyo pa nung nakagawa, kakaawaan na natin yan. Mabubura na lahat ng kasalanan na ginawa. Ang demonyo na yung yung tumulong. 'Di ba? Siyempre yung frustrations nun, ang nakita natin sa video, naghabulan eh. Siyempre, napagod din yung humahabol. Dahil sa pagod nun, hindi ko sinasabing tama ha.
natural reaction lang yun na nakutusan niya. Sa case niya, sinakal niya eh. 'Di ba? Ano 'yon? Bugso ng damdamin 'yon kasi pinagod siya. Busit na busit siya doon sa hinahabol niya eh. Kahit nga ganito, kahit yung anak mo nga, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi sakalin mo ang anak mo, pero may nagagawa ka na hindi maganda pagka busit na busit ka na. Let's say halimbawa yung anak mo, no? Kanina pa laro ng laro sa labas. Pumasok ka na nga dito. Nagpapahabol pa sa'yo. Pagka naabutan mo yung ano mo, kukurutin mo yun eh. 'Di ba? Pero hindi naman tama 'yon. May mga nagagawa ka kasing bagay na ano na pagka out of frustrations na ang sinasabi ko sa inyo, intindihin natin yung nature na 'yon bilang human. Pero hindi ko sinasabing tama 'yon. 'Di ba? Normal lang 'yon na makagawa ng ganon. Anyway, proceed tayo dito sa next topic natin. Ito, no, matagal na itong topic na to. Nadaanan ko na to somewhere eh. Panoorin muna natin tong news. Kahapon lang ito na news eh. Play natin to. Ito sa DZRH. Kagimbal-gimbal na pagsubok ang yumanig sa buong pagkatao ng isang guro mula sa Bulacan. Sa isang open letter, inilahad nito ang umunay sexual harassment na dinanas nito sa loob ng paaralan mula mismo sa isang batang estudyante. Makikita sa 7 years, grade 7 ano? notebook ng tila grade 7 student na sinulatan ng iba't ibang kahalayan sa harap, likod at loob. Iba-iba man ng pagkakasula, isa lang ang malinaw. May pagnanasa itong inaalok na makipagtalik. Inamin nito na walang anong klaseng seminar o pagsasanay ang nakapaghanda sa kanya mula sa bigat ng pangyayari. Ito'y sa harap Na culture shock si nagkasimula pa teacher, lamang ano? niyang karera at patuloy na paggamay sa pamamaraan ng isang tunay na teacher. So ito yung yung post na yon. Ito oh. Kahit ako natawa din ako dito eh. Nakakatawa siya talaga pero hindi ito maganda. Nakakabahala ito. 'Di ba yan English nakalagay. Kantutan tayo mamaya, Ma'am Cheska. Siguro hot itong teacher na to, no? Subo mo. Nakabura eh. Kumamaya, Cheska Reyes. Papakainin ko sa'yo para mabuntis ka. Kainin ko blank mo, Ma'am Cheska. Sarap mo, Ma'am Cheska. Ewan ko kung ano ba yan, De Los Reyes ba yan? Tatanan na kita. Hindi ko makita yung profile ito. Gusto kong makita itong teacher na to kung talagang hot ito or ano eh. Pero base sa pagnanasa ng estudyante, siguro maganda at sexy naman talaga yung teacher, no? Pero ang nakakabahala dito, grade 7, ilang taon ang grade 7? Tingnan nga natin. Sa Philippines, ilang taon ang grade 7? 11 to 12, ganun magsalita. Pero, oy, wag kayong plastic ha. Nung bata-bata rin kami, may mga ganyan na rin. Kaya lang ang difference nung yung mga, wag plastic ha, yung mga lalaki na na bata. May ganyan na rin before. Naalala ko. Pero yung panahon namin, walang guts na diretsahin yung teacher na ganyan or kung sino, may takot. Ito kasi walang takot ito eh. Alam mo nagiging problem dito sa mga ganitong isip ng kabataan. Yung sa pagpapalaki din ito eh. 'Di ba? Sa pagpapalaki ito na yung mga pabaya na hindi ginagabayan yung anak. Kasi sa panahon ngayon, mga kababayan ko, yung mga bata kasi ang daming pwedeng malaman na hindi pa dapat. 'Di ba? Katulad nung mga malaswang panoorin, 'di ba? Ngayon magkaroon ka lang ng cellphone, maloadan lang yung cellphone mo. Lahat ng pwede mong i-access na kahit hindi mo pa dapat makikita mo na.
Samantalang yung mga kapanahunan ng kuya ko noon, yung mga kapanahunan ng mga tito-tita dyan, di ba kailangan nyo pa ng VHS player or CD player para makapanood ng mga malalaswang panoorin. Ngayon, easy access na eh. Di ba? Hindi na mahihirapan. Kahit nga nasa bahay ka lang, basta may load ka lang, okay na eh. Lalo na yung mga unli wifi pa sa bahay, di ba? Kasi ang internet kasi ngayon, essential na rin eh. Hindi na siya katulad ng dati na luho. Di ba nung araw, ang may access ng internet lang nung araw, yung mga mayayaman talaga. Or kung gusto mo magkaroon ng internet, at least kailangan meron kang landline para makakonect ka sa internet, yung dial-up, na hindi naman lahat ng tao makaka-afford ng ganon. Eh ngayon kahit nga may FB account na eh, kahit yung mga simpleng tao lang diyan, kahit yung mga tambay, nagkakaroon ng FB account eh. 'Di ba? Kaya mabilis ang ngayon, kaya dapat yung mga magulang ngayon mas nagbabantay dapat sa anak. Kasi alam mo sa internet, nanonormalize na yan eh, yung mga sex na yan. Nanonormalize na yan eh. Hindi na yan tabu, samantalang nung dati, 'di ba? Yung mga bata dati, kayo. Nung mga bata dati, although na medyo alam na ng mga bata yan dati noon, pero takot yan na masabi nila. 'Di ba? Kasi kapag nalaman ng magulang nila na nasasabi yung mga ganyang bagay, pwede silang paluin, may takot sila. Although na alam nila, 'di ba, natatakot pa rin. Kumbaga talagang sagrado yan pagka minention mo. Tabu yan sa mga bata dati. Kasi alam na yan ay bawal sa bata talaga. Eh pero ngayon yung mga ina-idol nilang influencer, sila Tony Fowler, mapapanood mo, ganyan na lumalabas sa bibig. Para tuloy yung mga bata normal na yan ganyan. Hindi na siya yung katulad ng dati na nahihirapan silang sabihin kung ano. Ngayon, normal na lang eh. Eh, mga matatanda din sa paligid, din eh. Wala rin pakialam sa ng bata eh. 'Di ba? Wala. Kailangan talagang ano bang magandang paraan dyan? Pagbawal ng internet? Hindi mo kasi mapigil kasi ang internet ngayon essential na sa buhay ng tao eh. 'Di ba? Yan ang ginagamit na sa communication ngayon. 'Di ba? Nung araw ang daming benefit ng internet ngayon. Online banking. 'Di ba? Pwede kang magbayad through internet ngayon na in GCash, 'di ba? Maraming gumagamit noon. Number 1 diyan yung communication. Nung araw, 'di ba, ang bagal ng communication kapag may kakausapin ka sa ibang bansa. Magbabayad ka na malaki, matawagan mo, or magpapadala ka ng sulat na ang tagal makarating sa sinulatan mo. Ngayon, instant eh. Real time. Halimbawa ngayon, kumonta ka ngayon tapos makakausap mo yung kaibigan mo or kapamilya mo, kayang-kaya. Ang daming benefit ang nakukuha sa internet. Eh kaya lang, hindi lang puro benefit na nakukuha doon, may mga negative din. Kaya yan dapat ang pag-aralan ng gobyerno kung paano mo kukontrol yan. Kasi potential na magiging problem yan pagdating ng araw pag hindi na control ito eh. Kung paano kontrolin yan, hindi ko alam. Pero I'm so sure may paraan naman siguro. Kita mo yan, yung mga pinagsasabi ng grade 7, nasa early stage pa lang to. Buti, ganyan-ganyan pa yan. Hindi ko sinasabi buti, sorry. Babawiin ko. Hindi talaga mabuti to. Pero, nag-i-start na eh. Sa susunod, ano ba ang maririnig natin? Ginahasa na yung teacher ng grade 7? Yan na yung susunod natin maririnig. Diba? Hindi mo rin naman kasi pwedeng sisihin ng teacher na siguro, kasi nung una, baka naman siguro sexing magdamit ang teacher. 'Di ba?
Pero kung talagang normal na bata yon, kahit sexy magdamit yung teacher, hindi iisipin ng bata yung ma-el ka sa teacher mo eh. Kung normal kang bata eh. Kasi pagka kahit sexy pa yung teacher mo, kung wala naman sa isip mo yung kamunduhan, dahil inosente ka, dahil bata ka, hindi mo may isip yun eh. 'Di ba? Si ano nga, 'di ba, si Ding nga, 'di ba, kahit nakabikini si Darna, hindi wag na natin pag-usapan. 'Di ba? Kasi pag bata kasi inosente, nung una sisisihin ko sana si teacher, baka mamaya yung damit ni teacher sexy kaya ganyan, pero hindi eh. Talagang may mali doon sa pagpapalaki doon sa bata. Next topic tayo. Ano yung... ito! Yung principal. Yusek, may update na po ba doon po sa isang principal po sa Antique na nagpahubad po ng toga during graduation rites po? Opo, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maagaran pong kumilos ang ating Secretary, DepEd Secretary Sani Angara, at ang sinasabi pong guro ay tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. So, ma'am, tinanggal as in Hindi na- removed, hindi na As siya pwedeng principal, from the as school. principal, pero lisensyado pa rin po ba siya? Tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo. Pero ka-revoke ba ng license yon? Yes, ka-bullshitan yung ginawa ng principal, pero ganun ba kabigat para matanggalan ng lisensya? Sa bagay, depende sa pagsusuri kung nagmalabis talaga siya ng kanyang ginawa. Pero kung ako ang tatanungin, parang hindi naman katanggal-tanggal ng lisensya yon. Hindi, depende sa inyo. Ano sa tingin nyo? Katanggal-tanggal ba ng lisensya yung ginawa nun? Kasi sa totoo lang, ang kabulshit na ginawa nung principal, let's say, nagkaroon nga ng miscommunication or kung ano man yung mali. Let's say may mali, no? Kahit kampihan ko si principal na mali yung pagsusuot ng toga. Let's say, gano'n na, kampihan na natin. Kahit na, kasi ang nilalaban ni principal, wala daw sa guideline ng DepEd, pero napag-alaman na wala namang ganong sinasabi ang DepEd. Pero let's say wala sa guideline ng DepEd. 'Di ba? Tanggapin na natin. Nakasuot na yun eh. Kumbaga nasa gitna ka na ng seremonyas eh. Huwag mo na munang pakialaman. Saka na lang kayo mag-usap pag natapos na yung event. Kahit kailan talaga hindi ko naiintindihan yung pumunta siya sa gitna tapos pahubarin niya yung toga. I mean, ano ba yung tinira niya na droga nung mga time na yun? Bakit niya gagawin yun na magpa-power trip siya doon? 'Di ba? Lahat ng pangunawa binigay ko doon eh. Let's say sabihin na natin nga na labag nga, no? Katulad ng sinabi ko nga. Pero yung nandun na eh. Ba't mo pipigilan yung bagay na nandun na? Hindi naman makakasama pati yun sa mga estudyante. Nagalit pa nga yung mga estudyante nung pinahubad mo eh. Hindi ko nakukuha yun, yung ganung bagay. Diba? Pagpatuloy nga natin, ano pa ba yung sasabihin nito? O ng DepEd Secretary. So does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at syempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase, ang kanyang behavior. Kailangan po yan. Importante po yan, lalo na po at siya ay isang guro. Oo nga, no? Nabanggit niyo po na natanggal na po yung principal. Doon ho ba Yung diploma kukunin daw sa opisina niya, 1 by 1. tapos na Lakas ng trip eh, no? ba agad yung wala ho bang isasampang kaso pa sa kanya bukod sa pagkakatanggal niya? Yan po ay kukunin muna natin kung ano ba ang dapat na gawin pa. Enough na yun siguro yung matanggal siya sa pwesto. Diba? Hindi naman siguro na overkill naman na yun siguro kung kakasuhan mo pa. Justice na yun eh, yung matanggal siya sa pwesto eh. Ewan ko, for me, ganun, ano? Kasi unang-una, wala naman siya minaltrato na estudyante talaga na yung talagang karumal-dumal, di ba? Para sabihin mo na i-revoke yung lisensya niya or kasuhan siya, pero enough na yun na sibakin siya sa pwesto siguro.
Secretary Angara. Pero for the meantime, ito po'y mabilisan na action na ginawa po ni Secretary Angara. Okay na rin. At least, may kumilos. So, next video tayo. Ano pa bang video meron dito? Ito. Ito kadalasan nalilito ang mga tao dito eh. Last video. Sige, tingnan natin kung last video na to. Ito, gusto ko lang isingit ito kasi damay ako dito eh. Nalilito kasi ang mga tao dito. Play natin to ha. Gusto mo matutong gumawa ng content? Tara, turuan kita. Ganito lang oh. Hanap ka ng nakakatawang video. O gaya nitong matandang to. Hindi naman nakakatawa, pero pwede na. Pag napili kang video, kagaya nito. Predators! Oh, la! Hindi naman kita tatay ah. Gusto mo rin? Pabili ka sa anak mo. O yan, download mo lang. O tapos, lagay mo ulo mo dito sa video. Ang kinalaman sa video, yan, magsasalita ka rin sa video. May content ka na. Walang kahirap-hirap. Ang napagod lang, yung gumawa ng content. Kawawa naman. Sarcastic siya, no? Pero nangyayari talaga yan. Yung mga talagang legit na nagnanakaw ng video sa internet. Kaya nga pagka halimbawa ako nagre-reaction video, ino-overlap ko eh. Ayokong buuin yung screen kasi ang karapatan lang na mapanood na buo yung video ay doon sa may-ari ng video. Ang mapapanood nyo sa akin yung dinadaldal ko. Now, ano ba yung tinutukoy niya na ganito, na magsasalita ka lang pag pinanood mo yung video? Meron ako nakalkal dito na isang reaction video na talaga namang ito para sa akin literal na pagnanakaw talaga ito. Ito katulad nitong reaction video na to, no? Hindi siya reaction eh. Tingnan mo to guys, yung discard niya dito sa pag-cut. Tingnan nyo ha. Sundan niya. So gumawa muna siya ng pananda doon sa wall para doon niya i-cut yung tiles ba yan o baseboard yan. Ayan mo ha. Ganda oh. Una niyang linya, saka pangalawa, balik kakat niya ng paislanting. Kung baga, may maliit sa gitna para patayo yung susunod. Iyan oh. Kaganda. Tingnan mo to guys yung Ano yung dahilan kung ba't nasabi kong pagnanakaw ito ng video kahit na may nagsasalita sa gilid? Kasi wala naman siyang input na binigay eh. Ang ginagawa niya lang, nagkikwento lang siya sa napapanood niya. Kinikwento niya lang yung nangyayari na mas maganda, tayo na lang ang nanonood. Wala siyang tulong na naibibigay do sa video. Or hindi tulong eh, wala siyang input. Wala siyang bagong knowledge na binibigay do sa video. Na nire-reactan niya. Actually, may mga ganyan reactionist din na yung mga katulad ko na yung nanonood lang, yung halimbawa, nakakatakot yung pinapanood, gumaganon-ganon lang, yung natatakot lang. Nakakatakot naman, nakakatakot. Na kung tutuusin, wala din naman input na binibigay dun sa video yung pinapanood. 'Di ba? Kung ako ang gagawa ng reaction video dito sa video na to, syempre, ganito ang gagawin ko, no? Alisin natin yung sound, Kung ako magre-react diyan, sasabihin ko dito, nakikita nyo ba yung tiles na ginamit yan? Yung uri ng tiles na yan ay ceramic. Yan ang madalas na ginagamit sa Di ba at least kahit paano, may nalalaman yung tao dun sa sinasabi mo. Di ba? Hindi yung kinikwento mo lang yung nangyayari dun sa video. Tapos sa akin, sasabihin ko, parang mali yung ginawa niya. Dapat ang ginawa niya ganito, ganyan, ganyan. 'Di ba? Yung nag-i-input ka ng ng bagong information. Na nakukuha niyo ibig ko sabihin, mga kababayan ko. Hindi yung kinikwento mo lang na ayan, ginuhitan niya yung tiles, puputulin niya. Hindi ito yung reaction video na nakasaad sa fair use. Ano ba ang nakasaad sa fair use? Fair use.
Fair use Philippines. Copyright law. Tingnan natin yung ano. Ay, hindi pala dito. Dito pala sa isa. Fair use. Ano ba ang sinasabi sa fair use? Yung mga pasok sa fair use. Ito yung mga pasok sa fair use. Tingnan nyo, baka lumalabag ako, ha? Diba? Allows the limited use of copyrighted works. Ang mga purpose daw nun, criticism. Kinikriticize mo yung video. Komentaryo, news reporting, teaching, scholarship, and research without infringing copyright. Diba? Kapag ito yung ginagawa mo, pasok ka sa fair use. Wala naman nakalagay dyan na ikwento mo yung yung ito, comment. Nagko-comment ba siya doon sa... Hindi naman siya nagko-comment doon, kinikwento niya yung nangyayari doon sa video eh. Meron pa nga dyan, nagpe-play ng video, alam mo yung nasa gilid lang yung mukha niya, nanonood lang siyang gano'n, no? May mapanood kayo sa sa YouTube na gano'n, ay sa FB na gano'n. Yung nanonood lang siya, meron nga nagkakape lang eh, habang pinapanood yung video. Diba? Sana maintindihan niyo yung difference ng paggawa ng fair use doon sa talagang nagnanakaw ng video. Yung talagang wala namang input na binibigay. 'Di ba? Yun ang dapat naintindihan kasi minsan nadadamay ako eh. May nagpapasa sa akin ng link na gano'n na hindi nila naiintindihan. Ano ba ang patunay na sarili kong content yung ginagawa ko? Kayo yung iba nga sa inyo nagagalit sa akin eh dahil sa sinabi ko eh. 'Di ba? Ayan ka na naman. Lagi naman na hindi ka naniniwala eh. O, ba't mo nasabi yun? Ibig sabihin, yung napanood mo, ako na nagsasalita, hindi yung nire-react ko. Diba? Dahil kung hindi ko ginagawa yung sarili kong content na binibintang nyo sa akin na hindi ko ginagawa, dapat hindi nyo kukomenta ng ganon. Wala lang, nakatingin lang ako doon sa video or kinikwento ko, ayan, pumasok siya sa loob ng haunted house. Ayan, may nasalubong siyang multo. May nakita siya. 'Di ba? I'm so sure hindi kayo magagalit noon pagka ganun ang ginawa ko, pero nagagalit kayo sa akin. Ibig sabihin, ang pinapanood nyo ako. May unique kayo na panood sa video ko kaya kayo nagagalit. Na taliwas dun sa nire-react ko. May original kayo na napanood sa akin. Kasi kung napapanood yung nire-reactan ko, hindi naman kayo nagagalit dahil idol nyo yun eh. 'Di ba? Dahil paniniwala nyo yun eh. Pero dahil napanood nyo ako, magagalit kayo. Ibig sabihin, may original kayo napanood sa akin na hindi nyo nagustuhan. So maliwanag na tayo dito sa fair use. Para maintindihan nyo yung difference, no, yung mga gumagawa ng ganong bagay. Madami yan sa FB. Yung naglagay lang ng mukha nila. Si Donsky nga, ginawa yan eh. Nilagay niya na habang nagsasalita si Elizabeth Oropesa, wala naman siyang input na binibigay eh. Tingnan nga natin yon. Di ba? Tapos akong pagbibintangan nyo na nagnanakaw ng video. Di ba? Si Boy Balod nga, ganyan din ang banatan sa reaction video niya eh. Na kinikwento niya lang yung nangyayari. Tama, Donsky. Elizabeth Oropesa. Tataka ako no pagka halimbawa siya yung gumagawa, hindi niya napapansin. Ito, na-content ko na, binura na yata ni Donsky to eh. Ayan o, kung mapapanood nyo dito, ito yung video ni Elizabeth Oropesa. Nilagyan niya lang ng picture niya. As in, still picture. Kahit nga yung literal na reaction na gumaganyan-ganyan siya, wala eh. Naglagay lang siya ng picture niya doon. Oh. Na meron siyang... Diba? Tapos akong pagbibintangan nyo na nagnakaw ng video. Ano ba? Ano pa bang sige, sagad na nga natin. Ano pa bang video na meron dito? Ito, yung sa Antipolo, no?
Another na naman ito, 'di ba? Ito hindi ko alam yung istorya nito, pero makikita nyo kasi dito. Merong isang motor na habol ng habol doon sa kotse. 'Di ba? Na kung tutuusin, pwede niya namang i-let go 'yan. Ano ba 'yan? Nagit-git ba siya? Yung mga ganyan, 'di ba? Ano ba mapapala natin pagka, tamo, dinuduro-duro nyo pa yung nasa kotse? Pasalamat ka, walang dalang baril yung, yung hinahabol-habol mo na yan. Nagiging reckless na siya na, haharangin niya, habulin niya yan, di ba? Sa totoo lang, mga kababayan ko, kapag hindi na bago yung culture na ganyan, marami at maraming susunod dun sa tatay na napahamak dati. Yung napanood natin. Kasi obviously, kung dito pa lang, may nakikita bang damage dito sa, dito sa kanila? Mukha namang wala pero hinahabol niya maikli lang itong video na to, 30 seconds. May long version yan Yung muntik pa nga siyang masagasaan ng truck sa kakahabol dyan, sa nakakotse. Kapag siguro, ito, magiging valid ito kung ang dahilan, may ninakaw sa'yo yan, nakakotse na yan. 'Di ba? Kaya ka iniiwasan. Pero kung ang dahilan mo ay nagit-git ka lang, or kunin mo na lang siguro yung plate number. 'Di ba? Hindi yung magaganyan ka pa. Wala Mapaparto ka nung katulad nung sa tatay na barel. Tapos makikipagsuntukan ka, naka-helmet ka. Siyempre, mafe-feel nung kasuntukan mo, ang daya naman ito, naka-helmet. Di, barilin na lang kita. Kaysa mahirapan pa ako. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po yung mapag-usapan natin ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.